So, hello. Ayan, good morning po ulit sa inyong lahat. Ito po ay lecture video sa time conversion. Marami pong nalilito sa atin kung paano i-convert yung time sa ibang, kunyari, mula days, gawin mong seconds, or mula years, gawin mong seconds or minutes or hours. Ito po yung video na para sa inyo. Then, kung gusto niyo po ma-notify kung may mga bagong video, mag-subscribe lang po sa aking channel. So, yun. Bago tayo magsimula, i-highlight ko lang po muna yung pattern na gagawin natin. Una is, lang palit tayo ng marker. Una po is, isulat nyo muna yung mga pathways or yung mga pagdadaanan. Una, meron tayong years. Sunod ng years, meron tayong months. Sunod ng months, meron kang days. It's weeks. Sunod ng weeks, meron kang days. Then, tama ba? Years, months, weeks, days. Sunod ng days, continue natin to. Sunod ng days, meron tayong hours. Sunod ng hours, meron po tayong minutes. And sunod ng minutes, meron tayong seconds. Okay. Ayun. So, ito po yung pathway na dapat yung sundan. Kasi yung iba, ang ginagawa, kapag nakita sila, kunyari, months, convert sa seconds, minumultiply lang nila sa 60 or dinidivide sa 60. Mali po yan. Ang dapat po is, dadaan siya sa mga pathways na to. Kunyari, months, gagawin mong seconds, 5 months, ilang seconds yon. Dadaanan niya muna si weeks, si days, si hours, si minutes, bago siya maging seconds. So, ito po yung susundan yung pathway. Okay. Proceed tayo sa question number 1. Medyo easy muna, tapos pahirap ng pahirap. How many days are there in 5 weeks? Ngayon, meron kang given na 5 weeks. Ang gagawin mo, isulat mo agad yung given mo. 5 weeks. At solution. Ngayon, para mapunta ka kay days, days lang hinahanap, 'di ba? Ilan yung kailangan mong daanan? Wala. Diretso ka na kay days. Kasi ang kasunod daw ni weeks ay si days. So, 5 weeks times. Kailangan may alam ka na standard na conversion factor. Para makancel tong weeks, dapat may weeks ka din sa ibaba. Alam natin ang relationship ng weeks sa days, sa 1 week, meron tayong 7 days. 7 days. So, makakancel to. Weeks. Naiwanan ka na ng days. Ang goal mo is maiwan lang yung unit na kailangan mo. Kapag naiwan na yun, nasa tamang way ka na. So, 7 times 5. So, meron kang 35 days. So, ang sagot dito ay 35 days. Lagay natin. 35 days. So, ayan po yung sagot. Sunod. Solution. How many hours are there in 3 weeks? Ngayon naman, ilang oras daw meron sa loob ng 3 linggo? Check natin. So, weeks, bago ka makapunta kay hours, pupunta ka muna kay days. Tama? So, proceed tayo. Binigyan ka ng 3 weeks times, may 3 weeks ka, diba? So, 1 week, meron kang ilang days? Meron kang 7 days. Tama? So, makakancel na tong week. Tapos, sa 7 days, and ang sunod, para makancel si days, that may day ka din sa ibaba. We know na 1 day is equal sa 24 hours. Tama? So, i-cancel natin ito. Cancel natin ito. Naiwanan na tayo ng 24. So, yan. So, ang gagawin mo lang, multiply mo 3 times 7 times 24 equals 504 hours. So, ayan, isagot natin. 504 hours. Okay, ayun. Proceed tayo sa number 3. How many minutes are there in 12 days? Ngayon, lagay mo si days, 12 days. Ngayon, ayon sa ating pathway, bago tayo makapunta kay minutes, si days dadaan daw kay hours. Diba? So, 12 days times, sa loob ng 1 day, meron tayong 24 hours times, so makakancel to. Sa 1 hour na conversion, meron tayong ilang minutes. Kasi ang sunod na ba ng hour is minutes na. Meron tayong 60 minutes. So, ito makakancel mo. Maiwanan ka na ng minutes. Ang goal lang po natin is maiwan yung unit na kailangan natin. So, ayan, dahil magkakapos sila, makakancel. Ito makakancel. Minutes na lang naiwan sa'yo. So, ang gawin mo lang, ayun, 12 times 24 times 60. 12 times 24 times 60
Ang answer is 17,280 minutes. So, sa loob daw ng 12 days, meron tayong 17,280 minutes. So, ito ay 17,280 minutes. Okay? Tama. Okay, punta na tayo down to our last question. How many seconds are there in 5 days? So, we have 5 days. Para makapunta ka sa seconds, dadaan ka muna. Ito si days, di ba? Ito ka. Hinahanap mo is seconds. So, dadaan ka kay hours and kay minutes bago ka mapunta kay seconds. So, 5 days times. We know na nasa 1 day, meron tayong 24 hours. Lagi nyo pong pagbasihan tong pathway hindi siya pwedeng tumalon. Kailangan siyang daanan lahat bago makuha yung hinahanap nyo. Cancel mo tong days. May hour ka dito. That may 1 hour ka dito. Ilang minutes yun? 60 minutes. Sorry, hour lang to. Then cancel to. Times. Sa 1 minute, meron kang ilang seconds? 60 seconds. Cancel to. Okay. Ngayon, na-cancel na yung units. Naiwanan ka na lang ng seconds. Gawin mo lang 5 times 24 times 60 times 60 equals, so ang sagot is 432,000 seconds. So that is your answer, final answer natin, 432,000 seconds. Ulit sa mga nalilito, hindi po tayo pwede tumalon ng pathway. Kailangan yung daanan lahat bago marating yung isa. Kagaya nung pinaliwanag ko kanina. Yung iba kasi ginagawa, dinidivide at minumultiply agad nila. Di nila alam na kailangan mong daanan muna yung mas mataas na sa kanya bago mo ma-reach yung hinahanap mo. Kagaya niyan, mula years. Kung years ka, ilang seconds meron sa isang taon, dadaanan mo si months, si weeks, si days, si hours, si minutes bago ka mapunta kay seconds. Kuha. So, ayun. So, yun. Dahil, yun, patapos na siya yung video, may gusto lang akong linawin. May nag-comment pala sa isa sa mga YouTube video ko kung paano daw kapag ang nakalagay is meron kang 5.8 hours. Ano daw ibig sabihin ng 5.8 hours? Kasi nalilito siya. Nung exam daw, ang sinagot niya, 8 minutes yung 0.8 na yun. Ibig sabihin ng 5.8 hours ganito. Yung 5 dyan, yan yung 5 hours mo. Ano yung 8? Yung 8 mo, di ba, 0.8 yan. We all know na sa 1 hour, meron tayong 60 minutes. Itong 0.8 na yan is 80% or 0.8 ng 60 minutes. So, ano ba ang 0.8 ng 60 minutes or 80% ng 60 minutes? So, ayun ay 48. So, ito ay 48 minutes. Ibig sabihin, yung 5.8 hours, ang ibig sabihin niya ay 5 hours and 48 minutes. So, ganyan po siya. Hindi siya 8 minutes lang So, ayan. Kunyari, 0.7 to, di 70% ng 60 para makuha mo kung ilang minutes siya dun. So, 5 hours and 48 minutes ang ibig sabihin ng 5.8 hours. Okay, last part. May isa ding nagtanong, paano kapag ang time daw nakalagay is 3 hours and 3 and 1/4 hours? Ganun lang din siya. So, si 3, yun ang ating 3 hours. May standard ka na, lagay ulit natin yung note. 1, yan. May standard ka na sa 1 hour, meron kang 60 minutes. Ano gagawin mo? Ganun lang. Kung may 1/4 hours na nakalagay, so, ibig sabihin, 1/4 times 60 para mo kaming minutes. So, anong gagawin mo dyan? Gagawin mo lang is, diba, numerator, so 1/4 times 60. Numerator, denominator. May imaginary 1 kasi ito. So, ibig sabihin, ito ay 1 times 60 is 60. Then, over 4 mo to. 60 divided by 4, meron kang 15. So, ibig sabihin, 15 minutes. Ang ibig sabihin, 3 and 1/4 hours is 3 hours and 15 minutes. So, ayun lang. Maraming salamat. And, yun.